our Philippine Loop Adventure Tour Visayas and Mindanao leg. Total of 11 days of pure adventure sa Visayas at Mindanao, riding our BMW GSA 1250. Grabe, sobrang saya. Sa bawat twist ng throttle, endless landscape ang bumubungad. Malaparaisong beaches, majestic mountains, at postcard-worthy roads. Hindi matatawaran ang ganda ng mga daan. Smooth roads ng Samar, twisty mountain passes ng Mindanao, at coastal highways ng Negros. Lahat ng ito, ramdam mo talaga ang freedom at connection sa bawat lugar na nadadaanan. Visayas and Mindanao on big bikes, isang epic journey na siguradong uulitin namin. Good morning, Motojammers po, and welcome sa panibago nating episode, our 7 days epic North Loop Adventure. Sinimulan namin na maaga ang biyahe papuntang Subic. Dito na po kami nag-breakfast at syempre may mga pictorials na naganap. Ang Extremely Espresso Cafe ay isa sa sikat na kainan sa Subic Bay. Meron silang Italian at American-inspired dishes tulad ng pasta, burgers at iba pa. Road trip, my food trip. Mula Subic Bay, dumiretso kami papuntang Bolinao, Pangasinan. Ang unang stop namin ay ang Sungayan Grill, kung saan na-enjoy namin ang fresh seafood habang tanaw ang tahimik na ilog. Sobrang relaxing talaga. Dito tayo sa Sungayan Grill. The taste of Bolinao. 9 AM, last order 7 PM. Hanggang alas 8 ng gabi. Ganda rito. Maganda. Mukhang dinadayo ng maraming tao. Sunod naming pinuntahan ang Bolinao Falls, isang hidden gem na napapalibutan ng luntiang kalikasan. Ang malamig na tubig ng falls ay perfect para mag-refresh bago magpatuloy sa ride. Bolinao Falls ay isa sa mga sikat na tourist spot sa Bolinao. Kilala ito sa crystal clear na tubig, turquoise na kulay, at tahimik na natural na paligid. Perfect sa mga nature lovers. Ang best time to visit is summer para sa magandang panahon at accessible na daan. Karaniwan ang entrance fee nito ay nasa 50 at 100 pesos kada tao. May additional na parking fee. Medyo rough lang ang daan, kaya mag-ingat lang kung kayo'y pupunta rito. Kaya kung kayo'y nasa Bolinao, huwag palagpasin ang Bolinao Falls. Perfect spot para mag-relax at i-enjoy ang nature. Sinimulan namin ang araw sa Bolinao Lighthouse, kung saan tanaw ang malawak na dagat ng Bolinao Beach. Isa dito ang Patar Beach sa Bolinao, kilala bilang Boracay of the North dahil sa puting buhangin at malinaw na turquoise na tubig. Isa ito sa mga top destination sa Bolinao para sa mga gustong mag-relax at mag-enjoy sa natural na ganda ng kalikasan. Thank you very much KNB West Villa Inn for accommodating us. Ano ang tinda natin? Ice cream. Anong flavor? Avocado mango. Tingnan natin. Avocado mango. Avocado ko, kuya. Magkano? Dito lang ako sa cone. 25 pesos. So tandaan, pag nasa Alaminos City, sorbetero ni Manong Daniel. Kaway ka naman dyan, Manong. Alright. Mamang sorbetero, anong ngalan mo? Ayos. Ang sunod naming adventure ay sa Alaminos, Pangasinan. Dito makikita ang 100 Islands. Bayan ng Alaminos, Pangasinan.
syempre, picture muna. Ang Alaminos, Pangasinan ay kilala bilang tahanan ng 100 Islands National Park. Perfect ito sa mga adventurers, nature lovers at beach goers. Pinakasikat ang mag-island hopping dito at tuklasin ang ilan sa 124 na isla. Ang best time to visit is during summer, March hanggang May, para masulit natin ang island hopping activities. Ayan o. So may road trip, may food trip. Yun. May side trip pa. Sa sobrang road trip, butod nga puso. Yes. Alright. Next stop is sa Lingayen para makita namin ang World War II memorabilia. Nakakabilib at nakaka-reflect sa kasaysayan. Dito makikita ang mga replika ng mga military vehicles tulad ng tangke at amphibious vehicles na ginamit na sa Lingayen Gulf Landings noong 1945. Sa bandang hapon, naabutan namin ang stunning sunset sa Eagle Statue sa La Union na sobrang sulit tignan. Nandito na po tayo sa zigzag na Gillian Road, papunta po ng Baguio City. Natapos ang aming araw sa Baguio City kung saan nag-food trip na naman kami sa isang napakasarap na ramen spot. Pag may road trip, may food trip. Yes. Alright, goodbye Baguio. So off to our next destination. Papunta po kami ngayon sa may Santiago City at sa Vigan City, Ilocos Sur. Okay, goodbye Baguio. Napakaganda talaga ng Baguio, tingnan nyo. Alright, now papunta tayo ng Strawberry Farm dito sa may La Trinidad, Benguet. Nandito na po tayo sa Strawberry Farm ng La Trinidad, Benguet. Isa to sa pinaka-pinatok na lugar dito sa Benguet. Pag nasa Baguio ka, hindi kompleto ang trip kung hindi ka dadaan dito. Ang maganda rito, hindi lang siya pang picture, totoo siyang farm. Pwede kang mamitas ng sarili mong strawberries sa riwa, diretso sa tanim. Malamig ang simoy ng hangin at ang view, grabe! Napalibutan tayo ng mga bundok para tayong nasa ibang bansa. Sobrang relaxing mag-ride papunta dito sa Beacon Hill. Next stop is Beacon Hill. Sabi nga nila, mini New Zealand daw ito ng norte. Tignan nyo naman, no? Rolling hills, green pasture, at ang ganda ng clouds formation. Perfect itong lugar para sa mga chill ride at picture perfect moments. Pwede rin mag-camping dito kung gusto nyo mag-stay overnight. Kung naghahanap kayo ng spot na tahimik, presko, at Instagram worthy, Beacon Hill is the place to be. Highly recommended po para sa mga gusto ng side trip na relaxing. Pagkatapos ng chill ride at breathtaking view dito sa Beacon Hill, oras na para tumulak papunta sa isang pinaka-inaabangan naming spot, ang highest point ng Philippine Highway System. Habang binabagtas namin ang paakyat na kalsada, sinalubong kami ng biglang malakas na ulan. Grabe, halos wala nang makita sa daan, pero tuloy pa rin ang ride. Basta ingat lang mga riders. Sulit ang lamig at ang ulan para lang marating to. Syempre, pictorial muna bago tuloy ang biyahe. Inabot na tayo ng dilim dito sa may Cervantes Road. Papunta tayo ngayon ng Ilocos Sur, Vigan. Napakaganda ng daan dito. Subukan yung dumaan dito sa may Cervantes Road. Dadaan kayo ng Besang Pass. Ito ang Besang Pass. Ito ang iconic na Besang Pass, kasaysayang lugar kung saan naganap ang isa sa mga malaking labanan noong World War II. Bukod sa ganda ng tanawin, ramdam mo rin yung lalim ng kasaysayan. Solid na solid ang mountain views dito, parang painting sa ganda. Inabutan na kami ng dilim habang binabaybay namin ang matarik at palikulikong daan. Pero tuloy pa rin, talagang adventures to mga ka-riders. Finally, nakarating din kami sa Vigan, Ilocos Sur, mga bandang 9 PM.
Gutom at pagod na, kaya mabilisang dinner lang tapos diretso pahinga. Tomorrow is a big day. Iikot tayo sa Heritage City ng Vigan. The famous Buntun Bridge. May haba mahigit 1.3 kilometers. Tumatawid dito sa napakalawak ng Cagayan River, ang pinakamahabang ilog sa bansa. Malapit na tayo. Vigan City, Lawag City. Welcome to Bantay, Ilocos Sur. Good morning, adventurers! Isang bagong araw, bagong adventure. At ngayong umaga, andito tayo sa isa sa pinakasikat na heritage city ng Pilipinas, Vigan City. At syempre, hindi pwedeng hindi simulan ng araw ng walang almusal. Dito sa Vigan, empanada ang hari ng agahan. Ito na mga papi, Vigan empanada. Crispy sa labas, malasa sa loob. May itlog, longganisa at gulay. Tapos isasaw-saw mo pa sa suka. Boom! Panalo! Tara, stroll muna tayo sa Calle Crisologo. Alam nyo ba, ang Calle Crisologo ay isang bahagi ng UNESCO World Heritage Site. Dito mo mararamdaman na parang bumalik ka sa panahon ng Kastila. Mula sa cobblestone streets, lumang bahay hanggang sa mga karitela. Pagkatapos ng isang makasaysayang pasyal sa Vigan, dumiretso kami patungong Ilocos Norte. Masarap sa pakiramdam at tahimik na kalsada. Andito na po tayo ngayon sa Ilocos Norte. Papunta po tayo ng Pagudpod at Patapat Bridge. So yun. And then after that, diretso tayo ng Apari. Napakaganda ng panahon po ngayon. Mainit. Napakasarap mag-ride. Lalo na sa ganitong scenery na makikita mo dito sa Ilocos Norte. Isa sa mga una namin pinuntahan, ang Paway Church o kilala rin bilang San Agustin Church of Paway. Isa ito sa mga UNESCO World Heritage Sites at simbolo ng tibay at pananampalataya ng mga Ilocano. Dito kami nagbigay galang at pasasalamat sa mga biyayang natanggap. Tahimik, solemn at ramdam mo talaga ang spiritual energy ng lugar. Ginawa ito noong 1700s at kilala sa matibay nitong earthquake baroque architecture. Kaya kahit ilang lindol na ang dumaan, nakatayo pa rin ito hanggang ngayon. Hindi lang puro tahimik at solemn ang trip na to. Dahil pagkatapos namin magmuni-muni sa simbahan, dumiretso kami sa isang wild adventure sa Ilocos Sand Dunes. Grabe mga papi, para kaming bumalik sa pagkabata. Sumisigaw, tumatawa, minsan napapamura sa kaba. Yung 4x4 jeep, literal, lumilipad sa buhangin. Sobrang saya, pero ramdam mo rin ang thrill. Ito ang Ilocos. Saan ka pa makakahanap ng kasaysayan sa umaga at adventure sa hapon? Kung may chance kayo mga ka-riders, subukan nyo ito. Worth it kahit maalikabok. Memories for life. Pagkatapos ng matinding saya at adrenaline sa Ilocos Sand Dunes, tumuloy muna kami sa Lawag City para magpahinga at magpalipas ng gabi. Kahit nasa food trip mode na kami, damang-dama pa rin namin ang thrill at adventure ng Sand Dunes Escapades. Good morning, Lawag City. This is our 5th day ng North Luzon Loop natin. So dito medyo nag-inspect kami ng mga motor at meron mga lumuwag na rayos. So number 1 na priority natin is safety, kaya kailangan monitor the bike bago mag-take off. Ba't lumuluwag, diba? Okay, kaya natin. So ang importante talaga, number 1, bago kayo mag-take off, kailangan inspeksyonin ng mga bike. So sa case namin, yung rayos ni Boss June is medyo maluwag.
Actually, maluwag yung 3 piraso. So, kailangan yan i-monitor bago mag-take off. Especially sa mga long ride na ganito. Payo lang po, number 1. Good morning, adventurers! After na isang magandang overnight sa Lawag City, fully recharged na kami. Handang-handa nang harapin ang mga susunod na destinasyon. Ang unang stop ngayong araw, ang Cape Bojador Lighthouse sa bayan ng Burgos. Isang makasaysayang parola na mula pa noong 1892 at nagsisilbing gabay sa mga barko sa West Philippine Sea. Sobrang ganda ng mga view dito, mga papi. Sobrang presko ng hangin at ramdam mo talaga ang tanawin ng ilagang baybayin ng Ilocos. Ang lighthouse na ito ay hindi lang isang tourist spot. Isa rin itong cultural treasure. Nakatayo ito sa ibabaw ng burol at mula dito makikita mo ang napakagandang tanawin ng dagat at kalangitan. Pagkatapos naming masilayan ang makasaysayang Cape Bojador Lighthouse, bago pa man kami tumulak papuntang Cagayan at Tugigaraw, may isa pa kaming pinuntahan na hindi dapat palagpasin. Maan muna kami sa Military Park ng Burgos na matatagpuan din malapit sa parola. Dito natin makikita ang ilang mga lumang kagamitan ng militar, isang paalala ng kasaysayan ng ating bayan. Magandang lugar ito para sa mabilis na stopover at kaunting kaalaman. Ramdam mo dito yung respeto sa mga sundalong Filipino at ang halaga ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Good morning mga sir, good morning. Ang ating magigiting mga sundalo dito sa Ilocos Norte. Ang sumunod namin pinuntahan ang iconic Bangi Windmills, mga higanting turbina na parang mga bantay ng kalikasan na nagbibigay ng renewable energy sa buong rehiyon. Grabe, ang laki pala nitong mga ito. Parang feeling mo ang liit mo sa mundo kapag nakatayo ka sa tabi nito. Ang lakas din ng hangin dito. Solid para sa drone shots. Ang Bangi Windmills ay kauna-unahang wind farm sa Southeast Asia. Isa rin itong simbolo ng Ilocos. Modernong teknolohiya pero nakaangkla pa rin sa ganda ng kalikasan. At syempre, hindi kumpleto ang Northern Luzon Loop kung hindi mo mararating ang Pagudpud, ang tinatawag na Boracay of the North. Grabe, panalo talaga dito mga papi. Pagkatapos ng matinding ride, ito ang reward. White sand, malamig na hangin, at asul na dagat ng Ilocos Norte. Pagudpud isn't just a destination, it's a well-deserved break. Dito mo mararamdaman na sulit ang bawat kilometro, bawat gasgas, bawat init at ulan na dinadaanan natin. Ilocos Norte, history, power at paradise. Tatlong mukha ng Norte, tatlong dahilan para balikan. Bago naming marating ang Cagayan, hindi pwedeng palagpasin ang isa sa mga pinaka-iconic na daan sa buong Pilipinas, ang Patapat Viaduct.
Matatagpuan sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte. Ang Patapat Viaduct ay nasa silangan gilid ng bundok at sinasayawan ng dagat ang bawat metro ng kalsada. Mga ka-adventure, ibang klase talaga ang pakiramdam dito. Sa kanan mo, bulubundukin. Sa kaliwa, karagatan. Parang literal na dulo ng Luzon ang dinadaanan mo. Ang Patapat Viaduct ay may habang halos 1.3 kilometers at bahagi ng Maharlika Highway na kumukonekta sa Ilocos at Cagayan Valley. Bukod sa ganda, importante rin sa transportasyon, lalo na kapag tag-ulan at may landslide sa dating kalsada. Ito yung landslide prone area dito sa may Cagayan tsaka sa Ilocos Norte. Kita nyo yan, medyo delikado. Nagkaroon na ng mga harang dyan para at least safe ang mga motorista. Pero konting ulan lang yan, I'm sure babaksak yan, sabi, ito, work in progress tayo ngayon. Saludo ko sa mga DPWH, magigiting. Ito ang medyo delikado na daan dito sa norte. Kung papunta kayo ng Cagayan, galing kayo ng Ilocos Norte. Pero sa kabila, kitang-kita nyo naman, napakaganda ng view. Nasa dulo na po tayo ng Pilipinas. Pagkatapos naming masilayan ang ganda ng Patapat Viaduct, hindi na kami tumigil pa. Dumiretso na kami panorte, dire-diretso sa kahabaan ng Cagayan Coastline. Habang binabaybay namin ang daan, ramdam mo ang tahimik at simple pero buhay na buhay ng probinsya. Makikita mo ang malawak na palayan, mga bangkang nakaangkla at mga ngiting salubong ng mga lokal. Medyo malayo rin ang biyahe. Mahigit 100 kilometers din mula Patapat Viaduct hanggang Ballesteros, Cagayan. Pero sulit kasi bawat kilometro may kwento. Sa Ballesteros muna kami magpapahinga at magpapalipas ng gabi bago tumuloy sa susunod na destinasyon. Apari. Mula Ballesteros, dumiretso na kami patungong Apari, isa sa pinakasikat at pinakadulong bayan ng Cagayan Valley. Kamusta ang biyahe, boss? Mainit. Pero enjoy. Meron tayong bagong kasama, si Lady. Hello, Lady. How are you, Lady? Yan ang jowa nitong boss Jun na to. Yan. Kahit gaano kalayo ang biyahe, basta you are in good company, walang malayo dyan. Correct. Mula sa Apari, planos na sana naming dumiretso papuntang Our Lady of Pia Church. Pero ayon sa Waze, may shortcut daw. Mga ka-adventurer, ayon kay Waze, ito daw ang pinakamabilis. Pero parang may kakaibad na dito It's time for adventure. Akala namin makakatipid ng oras, pero minalas kami, naligaw. Dumaan kami sa rough road na halos hindi na madaanan ng big bike at nauwi pa sa dead end. Well, shortcut nga pero papunta sa wala. Kaya balik na lang kami sa main road at itinuloy namin ang biyahe patungong Igaraw.
Habang nasa kalagitnaan kami ng ride, biglang buhos ng napakalakas na ulan. Grabe yung ulan, pero blessing in disguise din. Masarap din minsan yung mga ganitong stopover, mainit na kape, kwentuhan, at konting recharge. Ayan, sobrang pagod si Boss Kalikot. Bagsak, knockdown. Pagkalma ng ulan, biglang may bumulaga sa amin na napakagandang tulay kaya masarap pasadahan ng drone. Mga papi, hindi ito planado ha, pero ganito talaga ang magic ng biyahe. Minsan yung mga di inaasahan, yun ang pinakasulit. Pakiramdam mo, parang eksena sa pelikula. Ganito kaganda ang Pilipinas, mga ka-adventure. At minsan, nasa likod lang ng ulan ang mga ganitong tanawin. Pagkatapos ng mahabang araw ng ride, inabutan na kami ng dilim habang binabaybay ang kalsada papuntang Ilagan, Isabela. Medyo pagod na rin ang katawan pero kailangan pa naming tumuloy kasi doon kami magpapalipas ng gabi sa Ilagan upang maghanda para sa susunod na hamon ang biyahe patungong Baler, Aurora. Good morning! Ilagan City, Isabela. Welcome to Etiague, the queen town of Isabela. Siyempre, kailangan po natin mag-pay respect sa ating Panginoon. Andito po tayo ngayon sa Our Lady of Visitation in Kimbang, Isabela. Maaga kaming nagising para simulan ang panibagong araw ng ride. This time, papunta na kami sa Baler, Aurora. Mahaba-habang biyahe ito, mga ka-adventure. Pero alam natin, sulit dahil ang reward sa dulo, ang dagat ng Baler. Habang binabaybay namin ang ruta papuntang Baler, ramdam na ramdam mo ang koneksyon sa kalikasan. May bundok, ilog at mga tanawin na parang wallpaper sa phone mo. Mahaba-haba pa ang daan pero excited na kaming maramdaman ang simoy ng Baler. Sa wakas, narating din namin ang Baler, home of waves, history, and chill vibes. Ang sarap sa pakiramdam. Matapos ang ilang araw na biyahe sa bundok at patag, ngayon, ang dagat naman ang sumasalubong sa amin. Sa Baler muna kami magpapahinga, magre-recharge at syempre mag-i-enjoy. Dahil maya-maya, balik na kami ng Manila.
Siyempre, kapag may road trip, may food trip. At dito sa Baler, sariwang seafood ang bida. Mga ka-adventure, ang sarap ng pagkain dito. Lasa mong bagong huli talaga. Perfect pang recharge pagkatapos ng mahabang biyahe. Pagkatapos kumain, konting pahinga at paglanghap ng sariwang hangin. Tamang chill lang sa tabi ng dagat habang pinaiikot sa isip ang lahat ng karanasan dinaanan namin. Dito na po nagtatapos ang aming 7-day epic North Loop journey. Maraming salamat sa pagsama sa aming biyahe. Kung nagustuhan nyo ang video, please like, comment, and subscribe. Hanggang sa susunod na road trip to food trip, ride safe!